Ngayong April 13, 2025, kumustahin natin yung isang motor po dito sa Michokoshi, yung motor na hinahangaan natin na Underbone 150cc, yung pong Euromotor Beeperman 150. Ito na yung i-update natin na motorsiklo ngayong araw. Ito pong si Beeperman 150 ng Euromotor. Maraming kulay po ang available dito, pero ngayon ko lang nakita itong kulay niya na matte black. Kasi yung huli nating na-review, kung di ako nagkakamali, yung blue or green. Then meron po siyang matte red at glossy red din. Pero since na-review natin to, wala ko naman nabago sa kanyang itsura, walang na-upgrade sa decals, yung pa rin po siya. Saka sa specifications, kinonfirm natin sa loob, dun sa in-charge po dito, wala rin naman pong nabago. Kaya maganda po rito, i-update natin yung kanyang presyo para malaman natin kung meron bang naging pagbabago. Okay, dito po sa kanyang cash price, ngayon pong April 13, 2025, 62,900 na po. And then naka-promo pa rin po siya. Ayan, straight monthly na, wala na tayong down payment. Ayan po yung kanyang 6 na term na installment. So, piliin lang natin yung pinaka-importante sa atin, ha. Ayan, sa 36 months po, 3,197 ang kanyang monthly installment. Then may rebate po sila na 200 pesos. Okay, bago po tayo magpatuloy, i-update ko muna po kayo sa mga available na units dito po sa SYM Siniluan. Dito po sa kanilang harapan, kadalasan po nakadisplay yung mga pan-tricycle po nila. Siyempre, hindi mawawala ang Daang Hari 186cc ng Euromotor. Katabi po niya itong Daang Hari 150, 186 na kulay blue ang decals. And then dito sa likod, okay, siyempre Beeperman, dalawa. Meron din po siyang 152 na copy racer po ng Keyway. Ito yung magandang kulay po, yung military green. And then Euromotor din na 150 na Daang Hari. And then dito po sa likod, itong Euromotor Sports R125. Ito na po yung version 2 na naka-LED na ang mga ilaw niya. Ayan po ang kanyang presyo sa cash, 50,900. And then siyempre yung po kanilang Euromotor Rapido 110cc. Okay, tatlong matte black. And then isa pong SYM bonus 110. Ayan po ang price, 54,900. At dito po sa Rapido, 47,900. Then sa likuran, gaganda ng kulay po nitong Marvel 125 ng Euromotor. Meron pong glossy red, glossy blue, matte black, at saka yung nasa dulo Rapido na glossy blue. And then dito po yung kanilang Keyway icon, to matagal na 110cc rin po to. Ito po yung mint green ng kulay. And then dito sa likod, siyempre copy racer na matte black. Or green pala, green, na colorblind na tayo. At saka siyempre mga Keyway icon pa rin po na 110, matte black, matte blue, at saka glossy red. Then dito sa kabila, nasa likod po Ripo. Ito yung mga bagong unit po nila. Siyempre si Euromotor EC125. Iba't ibang kulay po ang nandito. Yan, glossy white, meron din pong glossy black. And then ito po yung chameleon green nila. Yan, tatlo. Ganda ng kulay. And then siyempre si Samurai 155cc ng Euromotor din, dalawang kulay white, dalawang matte blue, at isang matte black. Ayan po ang update sa mga unit dito po sa SYM Siniluan, Laguna as of April 13, 2025. Sa forma po nitong Beeperman 150, masasabi ko na inspired siya sa Honda RS 150.
Hindi ko naman masabi na RS Tagalog to, di ba? Pero sa akin, magandang inspired kung maganda yung ating hinahangaan, di ba? Gayahin natin yung maganda, wag yung pangit. Okay, dito po sa Euromotor 150, wala rin naman pong nabago sa kanyang lighting system. Ito pa rin po yung mga naunang labas. Sana nag-upgrade sila, ginawa na rin tong LED katulad po sa Sports R125. Pero all bulb pa rin po yung kanyang lighting system. Dito sa taas yung kanya pong turning signals na nagbukang mata ng isang robot. At dito po sa baba yung kanya pong headlight na naka-halogen bulb. Then may DRL naman siya dito sa magkabilang side ng kanyang headlight. Ine-expect ko talaga maglalabas ng version 2 dito sa Beeperman pero wala po siguro sa susunod na. Okay, all bulb din po dito sa kanyang taillight. Pero pagdating po dito sa kanyang turning signals sa rear, naka LED po siya. Ayan, pansin nyo, walang bulb. So diode po yung nasa loob niyan. Sana nilagay na sa harap, di ba, para mas maganda. Pero bumawi naman po dito sa kanilang instrument panel. Fully digital na po siya. At maganda ho rito, Technicolor yan. Iba-iba po yung kanyang kulay. Depende po sa kulay na gusto natin. And then solid din naman po yung kanyang handle post, kanyang naked handlebar sa mga switches and button. Ganun pa rin po, wala naman na bago. Okay, kill switch. Switch po ng park light, headlight, switch off, electric starter push button. And then dito sa kabila, siyempre high beam, low beam. Nakabukod po yung passing light. Turning signals, sa pinakailalim horn, and then nandito po sa side yung kanyang tube. And then dito po sa kanyang clutch lever, yan, aluminum siya. Tama lang, may laban yung kanyang, hindi masyadong malambot, hindi naman maganit yung kanyang clutch lever. And then sa kanya naman pong front brake na disc, okay, medyo malalim po siya. Okay, fully manual po ang transmission nitong si Euromotor 150. Meron po siyang gear shift pattern na 1 down, 4 up. Siyempre 5-speed mo ito. Ayan, naka-chain drive na siya. Then elegant po yung kanyang dating dahil almost pure black siya. Nahaluan nga lang po ng white na decals. Siguro pwede natin itong paltan ng mga kursunada nating decals design. Halo po siya ng carbon fiber finish na fairings na meron pong matte black na part dito sa bandang taas. Then yung kanya naman pong model name na Beeperman nandito sa likuran. Then syempre yung kanya pong brand, Euromotor, displacement 150. Hindi ko lang alam kung ano po itong RC. Ang alam ko yung RS. Ito po sa front tire, ganun pa rin po ang size. 80 by 90 by 17. And then Wanda tire po siya. Of course, tube type pa rin po ang gulong na to. Pero dahil naka-mag wheels na po ang kanyang mga wheels, pwede tayo mag-convert into tubeless. And then ganun pa rin po, telescopic fork ang kanyang front suspension. And then dito po ako natuwa sa extension ng kanyang front fender, di ba? Ang lapad, oh. Mudguard siya para sa ating engine, hindi maputikan. Diba? Ang gandang idea rin naman to. And then syempre, single disc na may malaki pong size. Then dual piston caliper. And then dito po sa kanyang stock na muffler, naka-covered lang po siya pero stainless po ang kulay niya. At ang maganda ho rito, kakaiba siya. Meron po siyang dual canister tube dito sa kanyang muffler. And then sa size naman po ng gulong dito sa rear, medyo malaki po siya. Siyempre, size po niya ay nasa 100 by 80 by 17. And then itong maganda sa kanyang rear brake, naka-disc na po, na meron pong dual piston caliper. And then sa kanya naman pong upuan, same pa rin, hindi na bago. Single tone na makitid lang, malambot, makapal po ang seat cover. Maganda ang shape, medyo malalim dito po sa rider seat. Pinaka-importante sa akin talaga malambot dapat para hindi masakit sa puwet. And then meron naman siyang kapirasong U-box dito. Pero maliit lang po dahil dito na rin nakapwesto yung kanyang battery. And then meron po siyang 5.5 liters na fuel tank capacity. At sa fuel consumption, siyempre medyo malakas po ito dahil ito po ay carburetor type. Nasa 38 kilometers per 1 liter po ang kanyang manufacturer's claim na consumption. And then sa isang actual test po, may napanood tayo, napaabot po ito hanggang 123 kilometers per hour na top speed. Meron po siyang maximum power na 12 horsepower at 9,000 RPM at maximum torque of 10 Nm at 7,500 RPM. 4-stroke, single cylinder, 2-valve pa rin po ang Euromotor 150 ng Beeperman. And then air-cooled po sa kanyang cooling system. Then carburetor type sa fuel supply system. 149cc displacement. And then meron po siyang timbang na 117 kilos sa dry weight. At ang kanyang pong ground clearance ay nasa 190mm. At 770mm naman po sa kanyang seat height. In-expect ko mataas siya dahil meron nga po siyang 190mm na ground clearance.
Pero buti, yung kanyang seat height medyo mababa kasi nakakalapad pa po yung ating dalawang paa. Saka in fairness, malambot po yung kanyang foam. Oops, medyo madulas po yung ating tiles kaya ingat-ingat na lang tayo. Okay, sa shock absorber po niya dito sa rear. Okay, panalo rin siya. Malambot po. Bilis niya sumama konting diode lang natin, konting pressure. Lambot niya. Wala kang marinig na ingay o ano pa mang langit-ngit. Napakatahimik ng kanyang shock sa likod. Mapadaan man tayo sa biglaang lubak o humps, no problem kay Biberman 150. And then sa kanya pong manibela, kita ko naman na medyo maiksi siya. Hindi katulad iba na malapad. So ayan, eksakto sa ating hita. Dikit lang. Siguro kung gusto nyo wag maipit, konting adjustment pa, medyo layo-layo ng konti. Yan sa atin namang kanang hita. Sakto rin. Okay, yan. Malapit po yung kanyang manibela para dun sa mga short rider natin. Komportable po sa inyo to. Na-expect ko medyo payuko tayo pero okay lang. Tama-tama lang sa ating body yung kanyang forma. Hindi masyadong sub-sub. Then lambot po ng kanyang clutch lever. Parang wala ka ring clutch. Then sa kanya naman pong front brake na disc. Ayan, ganda ng kagat niya. Matatag yung kanyang preno. Very powerful. Wala po itong CBS mga riders saka ABS basta disc lang po siya front at rear. Then dito naman po sa brake ng rear. Okay, yung pong kanyang brake pedal sana binalapad ng konti pero okay lang, medyo matalas naman siya kakapit sa ating sapatos. Maganda naman yung kanyang kapit. Mga riders, ito po yung kanilang previous na quarter face helmet. Ayan, Makoto ang kanyang tatak. Ayan, customized na siya, yellow and white color combined. Ayan yung kanyang pong ICC sticker. Okay naman para sa safeness natin. Sa mga interesado, pasyal lang po kayo dito sa Redor Street ng Siniluan, dito po sa SYM Siniluan, or visit nyo po sila sa kanilang Facebook account na SYM Siniluan. Like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.